low praise. Ayan. Okay, so good afternoon. Welcome po sa ating Bible study. So this is the first day for this week. So di na ako makamusta kasi araw-araw naman po tayo nagkikita. Araw-araw po tayong may ministeryo ng salita. So napakaganda po no na yun ang ating mga ginagawa. So ngayon magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Dito naman tayo muli sa Lucas chapter 1. So i-share ko lang po yung screen para makita niyo po yung verse. Okay, so I think magsisimula tayo. Babalikan natin kaunti yung 14. Okay, babalikan natin kaunti yung 14. And maybe baka may mga maidagdag tayo or magagandang reminder, no? So, okay. Basahin natin 14 hanggang ano ba? Teka lang, tingnan ko po. Okay, 14 to 17. Sige. So, request ko po si Yana na basahin yung 14 to 17. Okay po. Lucas chapter 1, verses 14 to 17. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan, at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon, at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Okay po, so yan po ang ating pag-aaralan. Tayo po ay manalangin muna. Let us commit this time. Let's pray. Panginoon, patuloy mo po kaming turuan at sa itong aming mga babasahin ngayon, salamat dahil ang banal na Espiritu ang siyang magpapahayag at magpapaliwanag sa amin sa mga malalim pa na mga karunungan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. At salamat dahil ito magpapatibay, magpapalakas, magpapalago at magtatama at magtutuwid sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming pinaparangalan at tinadakila. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, verse 14. So, yun nga po, no? Ikaw ay magkasabi po nung anghel, no? So, ito po yung sabi ng anghel kay Zacarias na siya ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. So, ito talaga yung mararamdaman na pati po natin, no? Naramdaman natin yung kaligayahan at pati yung kagalakan dahil po tayo ay iniligtas ng Panginoon at itong event na kung saan si John the Baptist po ay inihayag na isisilang sa pamagitan ng mag-asawa na si Zacarias at Elizabeth. So, kaya ito po yung nasabi, no? Magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. So, yun po yung ating napag-aralan dito sa 14. Pero kung may maidadagdag po kayo, chance nyo na po ngayon para ma-share. Okay, so kung wala pa po, patuloy tayo sa 15. So sabi po dito, sapagkat siya ay magiging dakila sa harapan ng
Panginoon. Okay? So, I think na-discuss natin yung pangalawa. Na-discuss din natin ito. At ayun nga po, na-remind tayo no, na tayo'y nagiging dakila sa mata ng Panginoon, hindi po dahil sa ating mga ginagawa. No? Wala po tayong maibibigay na kung ano man na dakila, no, sa mata ng Panginoon. So lagi po nating tandaan 'yan. At salamat sa Panginoon dahil sa pamagitan ni Jesucristo na siya, no, ang kinalulugdan ng Panginoon, kaya tayo din ay kinalulugdan na ng Panginoon. Hindi dahil sa atin, but dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pero meron lang din po akong idadagdag. Isa sa mga bagay na natutunan ko din sa patuloy ko po na pakikinig sa mga iba't ibang mga preachers, no, mga kapatid natin. At nabanggit po dito na isa sa mga bagay na naging dahilan kung bakit sinabi na si John the Baptist po ay dakila sa harapan ng Panginoon is dahil po sa kanyang pagpapakumbaba. Okay? Yung humility, no? O yung pagpapakumbaba. So bakit po natin yun nasabi? Bakit po niya nasabi? Yung ito po ay napakinggan ko kay Pastor Alistair Begg, no? So dahil yon sa kanyang pagpapakumbaba. And nung narinig ko yon, ay nag-agree din ako. Kasi sabi din po ng Panginoong Hesukristo na 'di ba walang si John the Baptist ang pinakadakila, no, sa mga mga ipinanganak, no, ng babae, parang gano'n ang pagkakasalita. Pero may dinagdag doon ng Panginoong Hesukristo, ngunit ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos ay masigit sa kanya. So meron pong verse na gano'n. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, si John the Baptist ang pinakadakila, no, sa mga anak, pero anak ng babae, pero dinagdag niya doon, pero kung sino man ang pinaka lowest, kumbaga, sa kaharian ng Diyos ay mas higit pa kaysa kay John the Baptist. Okay, para po mas malinaw, it's better na atin pong basahin yung verse na yon. Search ko lang po, no? Okay, pag nag-search po kayo ng verse, pwede nyo i-type yung kahit yung part lang ng sentence na yon sa Google at i-search nyo lang Bible verse. Lalabas na yun. Ngayon, nakita ko na. Puntahin muna natin yung Matthew chapter 11, verse 11. Okay? Sabi po dito, ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. No? Pakinggan niyo po yung verse na to na sinabi ng Panginoon Jesucristo. Gayon man, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kanya. No, parang kung papakinggan po natin, parang nakakalito naman ito, no? Pero kung atin po siyang babasahin yung konteksto, pero ibibigay ko na lang po sa inyo, no? Ang ibig kahulugan po ng Panginoong Hesukristo is, kumbaga si Juan tagapagbautismo ay tinatawag, parang siya po yung greatest na prophet. Okay? Pinakadakilang propeta, kumbaga. Why? Bakit? Kasi mas maganda yung nagawa niya, mas mabait siya, mas masunurin siya. No, na hindi po. But sinabi lang na siya ay higit na dakila kaysa sa iba. Kasi po, parang yung ministeryo na kanyang ginawa ay paghahanda po ng daan ng pagdarating ng Panginoon.
So kumbaga, kukumpara mo siya sa mga ibang mga propeta, before dumating ang Messiah, siya po talagang may ginawa na parang, o pinaka-honorable, parang ganun po. Okay? So yun po yung ibig kahulugan niya. Hindi po dahil mas mabait siya kaysa kay Elijah, kay Elisha, kay Jeremiah, kay Isaiah. Hindi po. But dahil lang, kumbaga siya yung pinaka-closest kasi doon sa pagbabalik ng Mesiya. Siya yung naghanda, kumbaga. Siya yung ginamit ng Panginoon. Okay? Now, pero sinabi dyan, gayon pa man, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa sa kanya. Huh? He is the greatest among the prophets, but ang sino man ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa sa kanya. Why? Bakit ganun? Ibig sabihin tayo po, higit pa tayo kay John the Baptist. No? Bakit kaya? Paano? Anong dahilan? Bakit po tayo masigit pa sa ayon sa verse na to kaysa kay John the Baptist? What makes us greater than John the Baptist? May idea po kayo? Even alam nyo po, mas masigit pa tayo kaysa kay Jeremiah, kaysa kay Isaiah, kaysa kay Nehemiah, kaysa kay Ezra, kaysa kay Ezekiel, kaysa kay Hosea, kaysa kay Daniel. No? Masigit pa tayo doon, yung mga propeta. Bakit po? Bakit? Kasi tayo po, sa time na natin, after John the Baptist, si John the Baptist kasi, ang hint po nito is yung sagot din kay John the Baptist. Bakit siya yung pinakadakila sa mga propeta? Kasi po, siya yung closest sa pagdadating ng Mesiya. Siya yung parang nakita niya yung Mesiya na. No? Kumbaga, pero hindi pa po fully. Di ba? Kumbaga, nakita niya si Jesus Christ, pero hindi niya nakita yung whole na parang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pero tayo, after that, after Christ, tayo na sumunod, tayo ay mas dakila sa kanila kasi in a sense na tayo po yung parang may privilege na nakita na at nalaman na yung lahat ng ginawa ng Mesiya. Naintindihan niyo po? Okay? We are greater than John the Baptist and masigit pa tayo dun sa mga propeta na nauna kasi sila hindi nila nakita, but tayo hindi man natin nakita, but we heard, narinig natin at tapos na, nalaman na natin, kumbaga naihayag na yung Mesiyas kasi sa kanila ano pa lang yun puro pangako pa lang yun 'di ba? Puro propesiya pa lang. Ito ang Mesiya, ganito ganyan, siya ang magaganito ganyan, pero tayo nakita na natin, naihayag na sa atin, kaya tayo tinawag na mas dakila sa kanila, mas privileged lang po tayo kung iisipin. Parang ganun po. Okay? Pero, bakit ba tayo napunta dito? Kung babalikan natin yung Luke 15, siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon dahil po, ayun nga po yung sa pagpapakumbaba. Okay? At kung matatandaan nyo po, meron pong verse sa Bible. Okay, hindi ko muna sasabihin, but I search ko yung verse. Whoever wants to be great. Okay, Bible. Okay, Matthew 20. Ito tayo sa Matthew 20, verse 26. Tingnan niyo po to. Okay. Hindi maaring magkagayon sa inyo. Yung konteksto po nito is yung sino ba to? Si John ata, tsaka si James. Nakalimutan ko lang po kung sino tong dalawang ito. Na yung nanay nila, sinabihan si Jesus, kung pwede ba na umupo sa kaliwat ka ng kamay mo itong dalawang aking anak. Okay, yun po yung konteksto nito. At ito yung sinabi, hindi maaari magkagayon sa inyo, kundi, ito pong sabi ng Panginoon Hesukristo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. Okay? Kung sino man ang nagnanais na maging dakila ay kailangang maging
lingkod ninyo. Ibig sabihin po, John the Baptist is naging dakila sa harapan ng Panginoon kasi he became the servant of all. I mean, hindi naman lahat, but kumbaga makita nyo talaga sa ministeryo ni John the Baptist, ano talaga siya? Naglingkod talaga siya and nagpakumbaba talaga siya. Okay? Sa anong paraan makikita natin yung pagpapakumbaba ni John the Baptist? Now, marami pong verses, no? Mga sinabi doon like, hindi ako ang ilaw. Okay? Sabi niya, hindi akong ilaw, but ang Mesiyas ang ilaw, no? Sabi niya, hindi ako ang daan, ang Mesiyas ang daan, no? Hindi ako si Elijah, no? Sabi din ni John the Baptist, hindi ako si Elijah. Kumbaga, wala siyang kinlaim. And sabi pa nga ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. Alam niyo po yun, narinig niyo na po yun na verse? Anong verse yun? He must increase, I must decrease. Bible verse, John 3:30. Okay, basahin natin yung Juan chapter 3 verse 30. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. So you see yung pagpapakumbaba at yung paglilingkod ni John the Baptist, no? But okay, siguro may isip ng iba, so kung gusto niyo maging dakila, let us serve, no? Pagsilbihan natin ang bawat isa para maging dakila tayo. Again, lagi po nating tandaan, all the glory, lahat po ng kaluwalhatian ay para sa Panginoon. Kasi kung meron man po tayong nagagawang mabuti, kung meron man po tayong nagagawang maganda, kung meron man pong pagsunod sa atin, kung meron man pong pag-ibig na ating ibinibigay para sa ating Panginoon, sa mga kapatid, kung meron po tayong, alam mo yon, pagpapakumbaba at pagtulong sa iba, lagi po nating tandaan na iyon ay kagagawan ng Panginoon. Okay? So, hindi po nasa atin yung credit. Hindi po sa atin ang kaluwalhatian, but tanging sa Panginoon lamang. Kaya nga po, tandaan niyo po yung Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Okay? Tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. So kung ano man po ang marong maganda sa buhay natin, yun po ay kagagawan ng Panginoon. Okay? So all the glory belongs to our God. Soli Deo Gloria. Okay? All glory belongs to God. And meron din pong verse na, anong verse yun? Yung, teka lang po, alalahanin ko po, no? Okay. Yung alam niyo yung verse na siya ang may gawa, even yung kagustuhan natin na sumunod. Ano 'yun? Okay. Mamaya na lang, no, i-send ko po 'yan. Basta lagi po nating tandaan, itong si John the Baptist, okay? Si John the Baptist, siya po'y nakagawa ng paglilingkod, pagpapakumbaba, pagsunod sa Panginoon dahil ito po'y kagagawa ng Panginoon. Kaya nga in the same verse, chapter 15, verse 15, siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. And lagi po nating tandaan, ang Espiritu Santo ay nanggagaling sa Ama. And timing, no, kahapon, Lord's Day Worship Service, sana nakinig po kayo, sana marami po kayong natutunan patungkol kay Espiritu Santo. 'Di ba, ang Espiritu Santo ang siyang kumikilos sa ating buhay, siya ang nagbibigay kapangyarihan sa atin upang sumunod at mamuhay ng matuwid na ayon po sa kalooban ng Diyos at mamuhay na tulad ng ipinamuhay ng Panginoong Hesukristo. It is by the Holy Spirit. Now, tingnan niyo po dito, kung matatandaan niyo kahapon, ang Espiritu Santo ay pangako or nanggaling sa Ama, nanggaling sa ating Panginoon. So, ibig sabihin ito si John the Baptist, siya ay mapupuno ng Espiritu Santo. It is because ito ay dahil sa habag. Ito ay dahil biyaya din ng Diyos sa kanya.
Hindi po ito na-earn ni John the Baptist dahil siya may ginawa na mabuti or ano paman, but ito ay kusang ibinigay ng Panginoon sa kanya. So again, ang kaluwalhatian ay sa ating Panginoon. Okay? So yun lang po ang gusto kong idagdag sa verse 15. So meron po ba kayong gustong idagdag? By the way, no, hello po sa lahat. Hindi ko po kayo na Andit family, Rodriguez family, Mendez family, Lolo, Lola, Tita Che, andyan. Si Avril din, andyan. Okay, hello. So si Ate Arshan din, andyan. Okay, so sa online, kung sino man nanonood, hello po sa'yo. Okay? Sige. May dadagdag po ba kayo mga kapatid? Verse 14 and 15. Patuloy tayo. Sige, patuloy tayo sa 16. Marami sa anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Grabe, no? Sige, gusto ko pong marinig ang inyong mga napag-aralan po, no? Dito sa verse 16. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. No? Ano po ang matututunan natin dito? So una, ito po ang kabuuan na ministeryo ni John the Baptist. Okay? Ito yung kabuuan sa ministeryo niya. Now, lagi po nating tandaan, hindi siya ang nagpapanumbalik sa kanila. Okay? Hindi po yon si John the Baptist. Okay? Hindi po siya ang nagpanumbalik. Kundi ito ang inatas sa kanya at ito ay gawa ng Panginoon sa pamagitan ni Juan. Okay? So, iano lang po natin na hindi po ito kagagawa ni John the Baptist, but ito ay kagagawa ng Panginoon sa pamagitan ni Juan na tagapagbautismo. Okay? Now, kung matatandaan nyo po yung mga nabasa natin sa Lumang Tipan, no? Lahat po ng mga propeta, alam niyo po ba mga kapatid, lahat ng mga propeta, ito po ang kanilang ministeryo. No? Kasi po si John the Baptist is, actually, siya po yung propeta in the Old Testament. Okay? Parang nasa gitna po si John the Baptist. Okay? And lahat po ng propeta in the Old Testament, kung ating pong babasahin, lahat po ng kanilang ministeryo ay patungkol po sa pagpapanumbalik. 'Di ba? 'Di ba? Tatandaan niyo si Elijah. 'Di ba? Kinonfront niya ang Israel, kinonfront niya yung mga propeta. 'Di ba? Pinatunayan niyang bulaang Diyos, hindi totoong or Diyos-Diyosan lamang si Baal. No? Sa anong kadahilanan? Para manumbalik, no? Yung mga nalinlang na mga Israelita sa Panginoon. So lahat po talaga ng mga ministeryo or gawain ng propeta is para po sa panunumbalik. Okay? Alright. And ito lang po ang maganda din, no? Tayo din po, i-connect ko lang po yung kahapon nating natutunan po sa Lord's Day Worship Service. 'Di ba? Tayo po ay lahat po ng mananampalataya ay may kaloob na Espiritu Santo. Naniniwala po ba kayo doon? 'Di ba? Kung hindi man kayo naniniwala, well, hindi pa rin magbabagong katotohanan. Katotohanan na lahat ng mananampalataya ay pagkakalooban ng banal na Espiritu. And natutunan din natin na ang pagkakaroon ng banal na Espiritu or pagkakaroon ng anointing galing sa Panginoon ay isa sa mga dahilan nun dahil may gawain po na inaatas sa atin. So, lagi po nating tandaan na kasama po tayo doon sa paghahayag ng magandang balita at paghahayag ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, and yun, isa din yun parang ma-relate natin. Isa din po yun sa mga ministeryo natin na gagamitin tayo ng Panginoon upang mapanumbalik din yung mga naliligaw pa, yung mga tupa na wala pa po sa kawan. So mga kapatid, I think ngayon maraming mga verses ngayon na natututunan natin na kumbaga
pinapaintindi sa atin, bawat isa sa atin, na this is our ministry. Okay? Ito yung ministeryo natin na tayo bilang mga anak ng Diyos, ang ministeryo natin is ang ipalaganap ang pangalan ng Panginoong na ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo upang mapanumbalik yung mga wala pa po sa kawan. Okay? So wala pong exemption o wala pong exempted dito sa gawain na to. Kasi yun ang ministeryo natin bilang kabilang sa Iglesia ni Cristo. Okay? So sa ngayon na hindi pa po natin yung nagagawa, ano pong paghahanda ang dapat nating gawin? So nandun po yung pag-aaral talaga ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Lagi nating tandaan, ang Panginoong Hesukristo, matapos niya pong mabuhay muli, hindi po muna siya bumalik sa langit, but nagstay po siya for 40 days. For what reason? Upang, 'di ba, ipahayag sa mga alagad ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, tinuruan pa lalo ng Panginoong Hesukristo yung mga alagad. 'Di ba? Bi-Bible study niya muna sa loob ng 40 days, no? Sa loob ng 40 days, no? Tinuruan ng Panginoon ang mga alagad. So it's the same way with us. Nandito na po ang Biblia, 'di ba? So ito ang salita ng Diyos na siyang magtuturo sa atin upang maipangaral natin at maipalaganap natin ang magandang balita. So mga kapatid, kumusta po ba yung pag-aaral natin, no, ng salita ng Diyos? Nag-aaral, dinidevote ba natin ang ating sarili sa pag-aaral ng salita? No? 'Di ba kahapon may tanong, paano ko ba malalaman na ako'y pinapamahayan ng banal na espiritu? 'Di ba? So isa po doon is ang salita ng Diyos, ang katotohanan ay nasa sa iyo. Ibig sabihin, inaaral mo ito. Ibig sabihin, mahalaga ito sa iyo. Ibig sabihin, binibigyan mo to ng oras. Ibig sabihin, alam mo na ito ang kailangan mo araw-araw. 'Di ba? So, ayun po, parte ng paghahanda natin, isang pag-aaral ng kanyang salita. Okay? So again, verse 16, ito po ang kabuuan sa ministeryo ni Juan na tagapagbautismo. Now, in verse 17, siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayan na nakalaan sa Panginoon. Okay, so verse 17 is napakaganda po na may discuss po natin itong verse 17. Okay? I think nabigyan na po tayo ng impormasyon, no, na ito pong may part po dito na galing po sa lumang tipan, no, yung Malakay. Tandaan niyo po, no, ito po, upang panumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak. So, ito po ay kinote po sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6. Okay? Tingnan natin yung Malakay 4, 5 and 6. Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at sakta ng lupain ng isang sumpa. So ito po yung magiging ministeryo or isa sa magiging resulta sa ministeryo ng magiging sugo. Okay? Now, gusto ko lang pong bigyan natin ng time itong ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Now, meron po ba sa inyo ang nagkaroon ng parang tanong na ang ibig sabihin nito? 'Di ba? Bakit kailangan? Bakit na-specify? Kasi ito ay patungkol sa no? Patungkol ito sa sugo na maghahanda sa daan ng Mesiyas. Bakit merong specific na resulta ng kanyang ministeryo ay ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang? No, hindi po ba kayo nahiwagaan nung binasa niyo po to? No?
ito po, isa sa mga bagay kapag nag-aaral po kayo ng salita, bigyan natin pansin, no, lahat po ng mga detalye. Okay? Tulad niyan, baka po kasi isipin nyo, okay, magkakaroon ng magandang pamilya. Yan ang kahulugan niyan. Basta, very good family, no? Tapos may isip niyo yung basta talaga ang sentro ng pamilya, yung Panginoon, maganda talaga yan. So, ayun ba? Yun ba ang tinutukoy dito? Diba, sino pong nakapag search or nakapag-aral, no, nitong Malakay 4, 5 and 6, baka meron pong nahiwagaan. Ano ba ibig sabihin nito? Meron po ba? Share nyo na po. Hindi, kasi yung pagpapanumba, di ba, paghahanda sa yan. Kasi ang paghanda sa daan para sa Panginoon, pati ang mga tao ba, no? Kumbaga, yung kaya nasabi ko, kasi nga, sa pangangaral ni John the Baptist, maraming pamilya na mga broken family ba na nagkaayos, no? So, yun yung isang paraan ng paghanda ng bayan na pakalaan sa Panginoon, di ba? Na ihanda niya yung mga tao. Ayan. Yun yung Okay. Thank you, Dad, no? So, meron po bang may maidadagdag doon po sa sinabi ni Daddy? Yes, tama po 'yun, no? Igagamitin po natin 'yun sa pag discuss nitong Malakay 4, 5 and 6. Pero baka may gusto pong mai-share po ang iba dyan. No? Bakit na-highlight 'yan? Sige po. Share ko lang din po, no. Ito ay nabasa ko lang din po at narinig doon po sa preaching po ni Pastor Alistair Begg. Sabi niya, historically, during the time na itong sa Malakay na time po pala, nangyayari na po pala din yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi na pala bago yung nangyayari. Yung nangyayari po sa panahon natin, hindi na din po pala yung bago doon, nung time na yun. Ano ba yung nangyayari sa panahon natin ngayon? Di ba, marami pong mga broken families, na? Broken marriages, yung mga ganung bagay. And even, makikita nyo po dito yung product or resulta ng kasalanan. Ano po yun? Isa sa mga resulta ng kasalanan is yun. Yung mga magulang is mawawalan ng pag-aaruga or mawawala po talaga yung tamang parenting. Pag sinabi ko pong parenting, yung tamang pagpapalaki ng anak. Okay? And so, isa po sa resulta doon, ito din mga anak, lalaki din na may galit sa kanilang puso, sa kanilang mga magulang. Siguro hindi man siya directly na sinasabi, pero nandun po talaga yung pagre-rebelde ng mga anak. Meron din naman pong maganda ang relasyon ng magulang at ng anak, pero mali din ang pagpapalaki. No? Yung mga ganun ba? So dito, pinapakita po pala dito, no, na dito natin makikita yung resulta ng pagpapanumbalik ng Panginoon sa isang tao papunta sa Kanya. No?
listen carefully, lalo na po sa mga tatay at nanay. Kung babasahin po natin ang Lumang Tipan, ang ano bang magandang term? Ang magtuturo po talaga, di ba, may mga pari. Di ba, may mga pari po na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Sila po inatasan na magturo ng salita ng Diyos doon sa mga magulang na tinatawag. Okay? And then, pagkatapos nun, hindi po matatapos doon yung pagtuturo. But, the parents are given the obligation na turuan ng kanilang mga anak patungkol sa salita ng Diyos. Di ba? Ito, ngayon ko lang po ito naalala din. Kung matatandaan nyo po sa mga previous sa Bible study natin, di ba di ba may mga hari, yung Juda, na sila'y hindi sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mga queen mother, no? Yung mga queen mother, tandaan niyo yung queen mother? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, so iyon din po ang naipasa, no? Sa kanilang mga anak. And so, isa yun sa naging factor, bakit naging hindi masunurin or sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga anak, yung mga hari. Okay? And matatandaan ko din po, meron pong verse sa Old Testament. Ito, maganda na mabasa po natin to. Teka lang. Talk to them when you are walking Bible verse. Teka lang po. Ayun, Deuteronomy. Tingnan nyo po ito lalo na sa mga tatay, nanay, at sa mga gusto ng maging tatay at nanay. Deuteronomy, chapter 6, verse 7 to 9. Basahin nyo po ha. Okay. Simulan natin sa 6. Okay, gusto ko marinig magbasa ang isa sa mga tatay or nanay. Sige, pwede ba ma-request? Tita Susan, okay ba dyan? Okay, sige tita, pwede ka magbasa hanggang verse 9 hanggang verse 9. Okay lang ba yung ingay dito? Okay lang tita, matatalo yan ng boses mo. Okay. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Thank you po, Tita Susan, no? Ayan. Okay. So, para po ito sa iyo, Tita. Para po ito sa lahat ng mga magulang. Why? Tingnan nyo po, verse 6. Sino ba mga magulang dito? Okay, mention ko po para magkaroon tayo ng Daddy, Mommy, Tita Che, Lola Lita, Tita Susan, Ate Arshan, no? Sino pa ba? Sila Tito Bong, sila Tita Aimee, sila Tita Beng, no? Lahat ng mga magulang, ito po ay utos ng Diyos. Ano po? Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. Unang-una po mga tatay, nanay. Ikaw, nasa iyo. Why? Kasi ikaw ang magtuturo at ikaw ang magiging ehemplo ng iyong mga anak. Diba? So ano pong gagawin nyo? Verse 7.
iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. Tingnan niyo po yung salita, buong sikap sa inyong mga anak. Ibig sabihin, kung gaano po kayo nagsisikap na mag-earn ng pera para po sa ikakakain ng inyong mga anak, para po sa ikaka-provide ninyo sa mga pangangailangan nila. Ganon din po. Even dapat mas higit na magsikap po tayo na ituro ang mga utos ng Diyos. Iisturo sa kanila ang mga katotohanan ng Diyos. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa lahat ng oras, turuan mo sila. Turuan nyo sila patungkol sa katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Yan po ang dapat na itinuturo ninyo sa inyong mga anak. Hindi po yung puro mga kamunduhan. No, kung ano po yung trend dito sa mundo, hindi po yun ang yung ituturo sa kanila. But ang ituturo nyo ay ang Panginoong Hesukristo. Sino siya? Ano ang ginawa niya? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, yun po ang ituturo ninyo sa inyong mga anak. Even in verse 8, iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Anong ibig sabihin nito? Parang dapat ito ay nakikita talaga din sa mga buhay ninyo. 'Di ba? Pinapamuhay ninyo ang inyong mga itinuturo. And in verse 9, at iyong isulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bahay. So, kung literal, in a literal sense, 'di ba, yung mga yun nga, 'di ba, nabanggit ko na to dati, 'di ba, yung may mga verses na nakasulat, no? Mga ganun ba? Pero one of the thing na mapapansin natin dito, 'di ba, pag nasa pintuan at pasukan ng bahay, kumbaga, yun yung magiging, alam niyo yun, kumbaga papasok ka pa lang ng bahay, yun na yung reminder na this na itong bahay na to ay para sa Panginoon. Di ba? This house is for God. Itong bahay na to ay pinag-aaharian ng Panginoon. Di ba? Well, hindi po yung bahay, but yung mga namamahay doon. Okay? So mga tatay, nanay, ito po ay natataon lang din po talaga. Natataon lang din po talaga. So ako po, ito, makinig po kayo mabuti. Ayan po, ang Panginoon na talaga ang nagbibigay, no, ng opportunity na mailahad ko po to sa inyo. So ako po may na-obserbahan po ako ng mga nanay na nandito ngayon, na nakikita ko po yung mga anak nila. Kasi paano ko po nakikita sa social media na nakikitaan po natin ng mga ganitong post, no? Siguro mga TikTok videos, siguro mga pictures, or kung ano pa man, no? Mga tatay, nanay, yes, matutuwa po tayo, no, na lumalaki ang ating mga anak. Yes, matutuwa po tayo na lumalaki sila na mabuti ang kanilang pangangatawan, even punong-puno ng kagandahan, kapugian, no? Pero ako po ay nalulungkot. Why? Kasi hindi po 'yun ang daan, or hindi po 'yun yung pamamaraan na dapat na maging gabay nila sa kanilang paglaki. Hindi po 'yun, kasi 'yun po ay makamundong pamamaraan. 'Yun po ay makamundo, no? So, ikinalulungkot ko po yung ganon, no? Na kumbaga, imbis na tayo po ang magturo sa kanila kung paano po manamit ng tama, mag-behave ng tama, kung paano po, yun nga, even yung mga paglalaro nila sa labas, no, dapat maging maingat po tayo sa kumbaga, pag-allow or yung sa kanila, sige, basta maglaro ka lang dyan, maging maingat din po tayo sa mga ganun, no? At lalong-lalo na pag nasa bahay. Turuan po natin sila ng salita ng Diyos. Wag po nating isipin na bata pa to, hindi nila to maintindihan. Well, kung yun po ang ating pag-iisip, tingnan mo, 4 years old pa lang, 5 years old pa lang, ewan ko kung 3 years old, kung nalalearn na, maybe 3 years old. Diba, tingnan nyo yung mga bata, mga 3 years old, pataas, kapag nakarinig yan ng, ano ba yung naging sikat dati?
paro-paro G. Kahit hindi pa yan nagsasalita, kapag narinig yung tunog na paro-paro G, gumaganong-ganon na yan. Di ba? Naintindihan niyo po ba? Ibig sabihin, kahit sa batang edad, natututunan nila yan. Di ba? Pansinin niyo po yung mga salita ng inyong mga anak. Iyan ba ay salita, ang pananalita ba nila, is it more on godly way? Or ang pananalita nila is more on the worldly way or manner na natutunan nila sa TikTok, natutunan nila sa Facebook, natutunan nila sa YouTube, natutunan nila sa kung ano pa mang mga pinapanood nila. Alam niyo mga tatay, nanay, kayo po ang unang kayo po magulang, kayo po ang magiging unang teacher ng inyong mga anak. Huwag po nating iasa doon kay Teacher Yana na tinuturuan sila every Sunday, once a week. Well, ano lang yan, vitamins lang yan, supplement lang po yan. Pero ano po talaga yung kinakain nila araw-araw, yung mga tinuturo po ninyo mga magulang. Nanay, tatay, seryosohin po natin ito. Okay? Ito po ay isang pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya nga 'di ba, kung babalikan natin dito sa Luke 1:17, okay? Ang pinag-usapan natin is si John the Baptist. Ano po yung ministeryo niya? Upang panumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi ito po yung disenyo. Ito po ang disenyo ng isang magulang na pinag-aharian ng Panginoon. Ang mga magulang tinuturuan ng mga anak. Ang mga anak sumusunod sa mga magulang. Yan po ay isang produkto o resulta ng pagliligtas ng Panginoon. Okay? Magre-reflect po yan. Alam niyo mga tatay, nanay, wag po kayong maging kampante na yes, Ryle, nag-attend ako ng Bible study, nag-share nga ako ng Bible verses na mga nababasa ko na pag-aaralan ko, pero pagdating po sa inyong mga anak, nagiging ibang istorya. No? Parang wala po tayong, 'di ba? Wala tayong pagsasalin. Alam niyo, kung iisipin niyo po na, sabi ni Kuya Ryle, darating ang time na maghahayag na kami ng ebanghelyo na magandang balita. Excited ako kasi makakapag-share ako ng gospel, gagamitin na ako ni Lord. Wag po tayong maging hipokrito, mga tatay, nanay. Kasi kung ganyan po inyong iniisip pero hindi naman natin tinuturuan ng ating mga anak, nagiging ano po tayo, hipokrito po tayo kapag ganon. Ano po yun? Kumbaga, kasi alam nyo, kung tuturuan yung ibang tao, alam nyo kung sino ang una nyong dapat tinuturuan? Yung mga anak po ninyo. Yun po. Mga anak ninyo. So, alam nyo ano to reformation talaga. Reformation ang dapat mangyari talaga sa bawat bahay. No? Well, yun, kala Daddy Mami, siguro konting ano na lang kasi si kami ni Kuya, si Siren din, malaki naman na yan. So, konting ano na lang po ang inyong gagawin. Di ba? Pero ito, alam ko po na malaki ang challenge din dito kay Tita Che, kay Tita Bing, kay Tita Susan, kay Ate Arshan, kay Lola Lita. No? Yung mga ganun ba, no? This is ito po talaga ang normal Christian living, mga tatay, nanay. Well, wag po kayong mag-alala, hindi lang po kayo ang pinatunuturuan ng salita ngayon. Kami din po, kami na mga bata na soon to be tatay at nanay, dapat maintindihan din namin na ito ang aming responsibilidad sa aming mga anak. Mga tatay, nanay, kung akala nyo po ang inyong responsibilidad sa inyong mga anak ay ang pakainin sila araw-araw, well, yes. Yan po ay responsibilidad ninyo. But, your main responsibility bilang mga mananampalataya ay turuan sila sa mga gawi ng Panginoon. So, I hope and pray, mga tatay, nanay, lalo na sa may mga chikiting pa na mga anak, no? Ipag-pray nyo po to sa ating Panginoon na palakasin kayo, turuan kayo kung paano nyo po to gagawin. Lalo na po kung inyo pong mga partner ay hindi pa po, kumbaga, wala pa sila or alam nyo, yung nasa mga dating gawi pa po sila. Huwag nyo po yung gawing hindrance. Kasi
Alam niyo po, wag niyo pong isipin, ay kasi yung partner ko hindi pa believer. Wag niyo po yung gawing rason. Why? You have the Holy Spirit. Mga kapatid, kaya napaka-importante na makilala natin ang banal na Espiritu. Kasi siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang gawin kung ano man ang inaatas ng Panginoon sa atin. So wala pong magiging imposible. Why? God, the Holy Spirit, is within us. Diba? Sabi ng Panginoong Hesukristo, siya'y pupunta sa inyo at siya'y mapapa sa inyo magpakailanman. So anong magiging hadlang? Anong magiging mahirap? Diba? Alam niyo minsan ito, para po sa pagtatapos, minsan ganito tayo eh. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos Ama? No? Naniniwala tayo sa ginawa ng Diyos Anak? Okay? Yung pagliligtas? Pero bakit pagdating sa gawa ng Diyos Espiritu Santo, doon hindi tayo naniniwala. Nagiging mahina tayo. Naintindihan niyo po yun? Okay? Hindi po. Kung gaano po ka-epektibo at katotoo ang pag-ibig at habag ng Diyos Ama sa pamamagitan, kung gaano po ka-epektibo ang pag-ibig ng Diyos Anak, ganun din po ka-epektibo ang gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga napaka-importante na makilala po natin ang Espiritu Santo. Diba? So yun po, dito po tayo magtatapos sa verse 17. Okay? So ito po ay appeal po natin, no? Panawagan po natin sa mga tatay-nanay. Okay? Mag-repent po tayo kung tayo po ay nagiging ehemplo para sa makamundo na pamumuhay ng ating mga anak o hindi po natin sila natuturuan. Sana po ipagbulay-bulayan po ninyo itong napag-aralan natin ngayon. Okay? So alam ko naman po na nakakarinig kayo dahil kayo po ay binuhay na ng Diyos. So alam ko po na ang banal na Espiritu ay kumikilos din sa buhay ninyo upang gawin po at magawa po ito. Wala pong imposible sa Diyos. Okay? Simulan niyo po. Kaya nga, lagi niyo tandaan yung Deuteronomy chapter 6, verse 6. Ang salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. Nagsisimula po talaga yan sa inyo, sa atin. No? So, kung hindi man natin tinuturuan ng ating mga anak, kasi po hindi rin tayo natututo. Hindi po tayo sumusunod. Di ba? Kasi gusto din natin yung mga kasalanan, gusto din natin yung pamumuhay ayon sa gawin ng mundo kasi nag-e-enjoy tayo sa mga praise ng tao. Wow, galing naman yan. Wow, ganda naman yan. Wow. No? Ayun nga, isa yun sa mga bagay na, di ba? Balikan natin, bakit po pinakadakila si Juan Tagabautismo ay magiging dakila sa harapan ng Diyos, ng Panginoon, dahil po sa pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay isa din sa mga natural na magiging resulta sa pamumuhay ng isang binuhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, may natutunan po ba tayo? Okay? Mga tatay-nanay at sa mga soon-to-be tatay-nanay, ito po ay lahat para sa atin. Okay? So, aralin natin ang salita, sundin natin ang salita, at ituro natin ang salita ng Diyos. Unang-una, sa ating mga anak. No? So, kahit bata pa, turuan nyo na sila ng pabasa-basahin nyo na, memory verse, no? Yun ang ipamemorize nyo, hindi yung mga, anak, TikTok ka na, lika na, posing ka na dito. Hindi po ganun. No? Anak, sabi ng salita ng Diyos, ganito dapat mag-behave. Huwag kang sumisigaw, sumunod ka sa ano. Okay? Mga ganun po. No? Paturuan nyo silang manalangin. No? Hindi yung mga wordly songs, wag po ganun. No? Yun po ang ituro natin. Kung sino at ano ang ginawa ng Panginoon. Okay? So, salamat po sa kanyang salita. So, kung wala na po kayo may dadagdag, dito po muna tayo magtatapos. Bukas patuloy tayo sa verse 18. 18 na ba tayo? Bukas? Yes, 18 po. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa iyong turo ngayon. Napakaganda na amin pong naalala, pinaalala mo sa amin bilang mga magulang,
bilang mga kuya, bilang mga ate, bilang mga sa darating na panahon ay magiging magulang. Salamat, Panginoon, na pinaintindi mo sa bawat isa na isa sa mga inatas mo sa amin ay ang turuan ng aming mga anak, aming mga nakakabatang kapatid. Dahil ito ang isa sa mga resulta ng pagpapanumbalik mo sa iyong mga pinili, O Diyos, na more than the personal na pagpapanumbalik ay magre-resulta ito sa tunay na pag-ibig towards our kids, towards our family members, O Lord, na magtutulungan, mag-iibigan, magpapalakasan sa iyong salita at mamuhay na naayon sa iyong salita. Salamat sa banal na Espiritu na iyong pinagkaloob na siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa amin upang matiyak ang katagumpayan sa lahat ng mga pagdaraanan namin, at lahat ng ito ay para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa pagliligtas sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa iyong habag, sa iyong awa. Ikaw ang purihin, wala nang iba. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Thank you po sa lahat. Ingat po kayo. God bless po. Bye-bye. Bye.